Isang mausok na gabi, dito na naman tayo sa likod bahay. At naisipan kong gumawa ng binignit or ginatang bilo-bilo. Magpakulo na pala ako dito ng unang, yung pangalawang piga ng nyug. At ito yung sabaw niya. Mausok kasi kahoy yung gamit ko. Kahoy na galing sa puno ng namatay na avocado. Ayun nga pala yung ating diet. Watch out. At ito yung aratilis. At dahil mausok, kaya hindi ko na kayo itatapat. May avocado kahoy tayo dito. At kaya mausok. Pero, ang gagamitin natin konti lang naman ang aking naisipang iluto. Dahil hindi naman marami ang kakain. At pakuluin lang maigi ang sabaw ng pangalawang nyug. Paga ng nyug. Yan. Pagkakulo niyaan, may kahoy na at may uling pa yan. Kaya, mabilis. Pero matagal magpakulo talaga. Matagal magparikit ng apoy. Lalo na ngayon at maulan. Kaya tayo ay nakatent. Tent daw eh. Tayo nagka-camping dito sa likod bahay. And good thing na safe naman at nandito lang tayo sa bahay gumagawa. Nausok talaga na. Hindi ko siya tatakpan para sa ganun. Kaya ako naisipan na uling ang gamitin. Kahoy at uling ang gamitin dahil maraming lamok na ngayon dahil tag-ulan na naman, di ba? Kaya para makatipid na tayo sa katol, ay lagyan na rin natin ng ilagay na natin yung gabi. Yung gabing ito ay yung hindi pang sigang. Yung gabing malalaki. At bumili lang ako nito ng isang piraso. At ihuhulog na nga natin siya. Unahin mo nang ihulog ang gabing sangkap. Dahil medyo matigas siya kung ikumpara sa kamote. After mga 5 minutes, medyo malambot na siya. Isunod naman natin ang kamote. Siya nga pala, ito ay bilo-bilo. Bilo-bilo sa Tagalog. Binignit sa Bisaya. At sopelo. Sopelo ba? Sa Kapampangan. Masarap pa nga nito ay ihahaluan natin mamaya ng inangit. Yung kanin na malagkit na niluto sa gata ng nyug din. Pero hindi siya matamis. Medyo konting may asin. Para siyang ano ba yun? Yung suman na walang balot or sticky rice sa Thailand. Mas mabilis talaga sa pagkakahoy ang gamit. Buti na lang nakisama si ulan, hindi naman siya gaanong nagpapaulan ng malakas. Ayan. Ito nga pala si aratilis, mabuti na lang at na siya, dahon-dahon na siya. Kasi dati, ang taas ng puno nito eh. Pero nung sinimiento yan, ayan lang oh. Ayan. Kaya, buti nandito si Dayap at binibigyan na tayo ng protection
sa ulan dahil hindi gaanong umaampias dito. Meron pa rin akong mga ibang halaman dito. Pero dahil sa ako'y masyadong abala, hindi ko na maasikasong ayusin ang ating mga halaman. Mataas na nga pala si balite. Yun yung plastic ng Oops. At nakakachika, no? Pwede na tayong maihulog ang kamote. May mali. Kasi kung puro uling lang siya, mas matagal. Ayoko nang mabagal na luto. Dahil nga umuulan. Hindi tayo sigurado sa panahon. Mabuti na naka-ready tayo. Hindi naman gaanong marami ang kahoy ng avocado. At marami na rin naman tayong punla dyan. Kung aabutin pa tayo ng mahirap magluto, maghalaman. Yan. Mas masarap kasing magluto ng ng gabi dahil kasama na rin yung pagpapainit or pagpapausok para sa mga lamok. Ito na nga pala si kamote. 10 piso lang ang bili ko dyan, ilang piraso. Kasi 80 pesos na ang kilo eh. So, kung gusto mo lang kumain kahit papano, kahit konti lang. Hindi ko na nga pala ito nilagyan ng saging kasi ayoko ng umasim. Minsan kasi maasim na yung saging pag tumatagal eh. Hindi na masarap. So, at lalagyan natin yan ng langka mamaya. Ano mo yung apoy yun? Yun yung gusto kong apoy. Masyadong malinas. Tutok ka talaga dito eh. Kasi kapag ka nagluluto ka ng ganyan, kailangan mong tutok. Ang liliit pa naman ng kahoy ko. Manipis lang. Gusto ko kasi yung probinsya pills kaya ayan. Probinsya pill tayo. Para masarap ang lasa, di ba? So meron na yung pandan, kaya mabango na siya. Pero syempre, lalagyan pa rin natin yan ng langka. So, medyo hindi natin lalabugin siya dahil ilalagay na natin ang mga bilo-bilo. Bilo-bilo using glutinous rice. Nung bata kami, talagang malagkit ang ginagamit. At mamaya na natin ilalagay yung kakanggata pagkahulog natin sa bilo-bilo. Hindi na masyadong bilog na bilog.
Hindi ko naman siya masyadong dinamihan eh. Para lumapot na rin siya. Kaya mamaya na natin ilalagay yung kakanggata. Medyo marami rin naman yung nagawa kong glutinous rice. Dalawang ano pala to, dalawang takal ng glutinous rice na yung rice cooker cup. Yung malaki. Tapos ginawa ko na siyang ano, ganyan, bilog. Bilo-bilo. Masarap siguro to kung maraming sabaw. Kasi dami yung halo, konting sabaw, ano. Hindi ko na siya nilagyan ng tubig eh. Parang pinakasabaw niya, yung pinakagata. Ang konti ng sabaw, ano. Pero mas masarap kasi yung mas malapot siya. Malapot ang sabaw. Marami pala yung ano, bilo-bilo. Ayoko kasi ng bilo-bilo kapag nilalagay na sa ref, matigas. Gusto kong kumain ng ginatan kapag malamig, galing sa ref. Pero ay hindi ko nakakain yung ano, bilo-bilo. Kaya, yun, hindi na siya bilog. Nahabol ko kasi yung ulan eh. Bilo-bilo. Kanina bilog siya. Kaya lang, para tayo nagka-camping lang. Ayan o. O diba? Madali lang naman lutuin yung ano eh. Bilo-bilo. Mas masarap kung maraming sabaw. Dumikit-dikit na siya sa plato. Kaya hindi ko na siya mabilog. Pag konting ano na niya, sa pangkulo. At syempre, idadagdag na natin yung kakanggata. Kakanggata o yung first na sabaw ng nyog. Konting-konti yung ano, no? Sabaw. Ano ba yun? Bakit ganun, oh? Ayan. Meron sigurong nagtatagong magagaling diyan. Pag medyo umalsa na yung ano, bilo-bilo, ibig sabihin luto na siya. At syempre wala pa siyang asukal, wala pa rin si langka. Pero luto na yung kamote at saka yung gabi. Kaya lagyan na natin siya ng
Hala, nag-fashion show yung ating pusa. Daniela, huwag ka maingay dyan dahil ayan na ang ulan. Bago man lang bumagsak ang ulan. Nilabog eh. Mahirap magluto na isang kamay, hawak mo yung hawak mo yung ito, mauubos yung sabaw.